Ang topic natin, 10 bawal gawin bago magtalik at 6 na dapat gawin pagkatapos magtalik. Ito po ay pangbabae at panlalaki, so makinig po tayo. Number 1, iwas sa mga maaanghang o maraming spices na pagkain katulad ng mga paminta, curry at iba pang mga pampalasa dahil ito ay nagdudulot ng heartburn o kaya naman ng acid reflux. Baka biglang sumakit ang dibdib mo o baka sumakit din ang tiyan mo. Hindi ka makaka-relax. Iwas din sa mga mamantika, yung mga carbonated drinks kasi dighay ka ng dighay dito at mas magiging mahangin ang iyong tiyan. Number 2, iwas sa sobrang alak kasi nagdudulot ito ng erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Siyempre, apektado ang performance kung lasing ka na. Number 3, huwag sobrang busog bago magtalik kasi yung dugo mas pupunta dun sa ating tiyan. Siyempre, sa bituka, imbis na sa reproductive system pumunta yung blood flow. So, apektado ulit ang iyong performance. Number 4, huwag maninigarilyo kasi kokonti ang daloy ng dugo, kaya maaapektuhan ang arousal ng isang tao. So, ihinto na yung paninigarilyo kasi magiging hindi maganda ang iyong intimate experience. So, para maging maganda ang iyong eksperyensya, dapat ihinto na itong inyong paninigarilyo. Number 5, pwede bang mag-ehersisyo? Ibig sabihin yung sobrang ehersisyo bago magtalik. Baka mauwi ka sa sobrang pagod o magkulang ka na sa energy. Light exercises, pwede. Para ma-maintain mo yung energy level mo. Number 6, huwag mag-shave o magwa-wax hours before ng talik. Pwede 1 to 2 days before. Kasi, di ba, sa talik nagkakaroon ng friction. So, ayaw mong magkaroon ng infection at pagsusugat yung balat dun sa maselang bahagi ng katawan. Pwede mong i-cut o tinatawag na trimming na lang ang gawin. Number 7, routine na paglilinis tulad ng pagligo, paghugas, pag-shower, gamit lamang ang mild soap. So, huwag nang gagamit ng mga sobrang pabango o yung mga mababangong lotion dun sa maselang bahagi. Iwasan na natin yan kasi baka magkaroon ng iritasyon dun sa balat ng maselang bahagi ng katawan ng babae at ng lalaki. Number 8, syempre, kailangan maghuhugas ng kamay, magtutoothbrush para malinis at confident ka. Number 9, lubricants. Mas maganda yung mga water-based na bibili ito sa mga butika at pwede niyong itanong sa inyong mga pharmacist. Ang mga example nito, kung mga brand names, KY Jelly mula sa butika, pero napakaraming brands out there. So, pwede niyong tanungin ang inyong pharmacist. Kasi para mas madali, walang sakit, lalo na kung may dryness, iwas sa mga oil-based na lubricants kasi nakakasira ito ng condoms. Number 10, huwag lalaktawan ang foreplay kasi may tulong ito sa arousal ng mga tao. So, mas komportable at para mas wet kasi nagiging problem nga ang dryness sa mga tao. And syempre, dagdag na rin, itabi malapit sa kama nyo yung mga towels at baby wipes. At syempre, kailangan, nandun na lahat yung inyong mga kailangan sa tabi ng bed. Ito naman ang mga dapat gawin pagkatapos magtalik. Number 1, iihi para walang laman yung pantog natin after ng pagtatalik. Kasi nga, pwedeng mag-multiply o dumami ang bacteria. Kapag naipon yung ihi nyo, syempre, pag mas maraming ihi, mas mag-multiply yung bacteria dun sa loob ng pantog. So, kasi nga, di ba, kapag nagtalik, may risk na lumipat ang bacteria mula dun sa puwitan, papunta dun sa puwerta ng isang tao. Number 2, yung maghugas, mag-shower o maligo as a routine cleaning. Pwede rin mag-mouthwash after. Number 3, after pagkaligo nyo,
O pagkatapos yung maglinis, magsuot ng mas maluwag na damit para matuyo yung ating balat. Kasi nga, gusto natin mas mahangin, mas tuyo yung pakiramdam. Okay pong gumamit, kahit ang babae, ng boxer shorts. O kaya naman, pwede yung mga white cotton, bigger sizes na panties or underwear. Pajama na maluwag o kaya naman duster. Number 4. May mga maling paniniwala ang mga tao tungkol sa douche. Ito yung tinatawag na irigasyon sa loob ng puwerta. Ito po ang tama, lalo na sa mga kababaihan. Ang douche po, hindi ito epektibo para maging birth control o para hindi mabuntis. So, mabubuntis pa rin po kayo kahit nag-douche kayo. Next, hindi ka makakaiwas sa sexually transmitted diseases o STDs kahit nag-douche ka. Number 3, mas lalala pa nga ang masamang amoy at discharge kasi mas papasok ang mikrobyo or mas mai-introduce sa loob ng puwerta. Alam ba natin na ang puwerta kaya maglinis ng sarili? So, kaya niya maglinis mag-isa. So, better hindi na natin papakialaman, wag na tayong magdudouche. Number 5, uminom ng tubig para mas makaihi. Actually, mas maganda nga, laging may tubig sa tabi ng bed. At number 6, laban ng bedsheet kinabukasan. Kasi syempre, marami ng pawis, marami ng dumi. So, para laging malinis ang ating bed. So, sa mga mag-partners dyan, ito po lang ang mga pwede nating gawin bago magtalik at pagkatapos magtalik. Maraming salamat po.